trials that come away. In that way I can go each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience these trials bring. In the process of growing, I can learn to love. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts and things to do, and God's prompting can be easily ignored. I thank you, Lord. When it's trial, I feel inside that you're there to help me and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every destiny, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of what I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts and things to do, and God's prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, for the victory that growing brings, and surrender of everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Lord, that when everything's put in place, out in front I can see your face, and it's there you are. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts and things to do, and God's prompting can be easily ignored. And let the Spirit take control of all I do. Salamat Sister Joy sa imong special kung na-bless mo sa iyang gikanta sa amen. Manindog tang tanan palihog ug atong kwaon atong mga Biblia abrihan nato diri sa Proverbs chapter 13 verse 20. Proverbs chapter 13 verse 20.
Nangingon ng Bible diri sa ato. Proverbs chapter 13 verse 20, He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Bagampo ta. Father in heaven, salamat Lord sa higayon nga gihatag nimo. Thank you Lord God for preparing us another message. I pray Lord ikaw mag-bless Ginoo sa mensahe. Ikaw magagamit niini para Lord sa amuang kinabuhi Lord God nga Lord, kinahanglan mi og iya sa imuha Lord. I pray nga gamita kini to encourage everyone and help me also as I speak Lord. Fill me with your Holy Spirit. Tagay ko Lord God og wisdom and guide me Lord sa ako ang mga isulti. Nga unsa Lord ang ako ang mga isulti karon Lord God. Mao gini ang gusto nimo nga itudlo sa imong mga katawhan Lord God karong hapon. Father God, we commit to you these things. So among isalig Lord nga ikaw mahimaya karon nga oras. So kining tanan among ginaapo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod mga igsoon. Ang mensahe nato karong hapon kay kuhaon nato diri sa atuang text sa verse 20, a companion of fools. Now, tagaan ta mo usa ka story mga igala. Nay usa ka lalaki nga ang iyang pangalan si Marcos. No, kani si Marcos usa siya ka estudyante o buutan ni siya nga estudyante. Maayo ni siya, hilumon, respectful kayo. Unya wala ni siya gapil-apil og kanang mga away-away gubot diha sa eskwelahan. No, behave ni siya nga klase nga estudyante. But one day mga igsoon, na-add siya ba sa usa ka bag-o nga group chat. So na-add siya dito. So gi-appeal siya sa mga grupo sa mga lalaki or uban ng mga classmate niya dito sa iyang eskwelahan. Now kaning mga nag-add sa iya sa group chat mga igsoon, dili ni sila mga tarong nga mga estudyante. Mga badlungon ni sila, gabuhat ni sila mga di maayo, hilig ni sila mag-prank, and nani sila mga di maayo nga record dito sa eskwelahan. Kani si Marcos, na-appeal siya dito sa group chat. Now at first mga igsoon, ang ilahang mga message dito, mga ginagmay lang ba no nga mga binuang, mga memes lang, mga ginagmay lang nga mga joke. But sooner mga igsoon, the conversation turned into planning a prank on a teacher. So nagplano sila nga ilang i-prank ang katong ilang teacher nila. So dili kayo seryoso. But kato siyang kabuang nagbunga to siya og dili maayo. No? To kay nakadaot siya unya na naulawan ang teacher. So what happened mga igsoon is mao ni siya. Now si Marcos wala siya gaapil atong prank, wala siya gaapil atong binuang, no? Pero bisan wala siya ga-appeal sa katong binuang mga igala, ngalan nga ang iyang pangalan na dito sa group chat sa diha nga gi-investigate no sa katong eskwelahan, ang katong ilang grupo nakita dito ang pangalan ni Marcos. Kay dito mga igala sa group chat makita dito nga kung naay mga katawa mo apil po do katawa si Marcos ingonana. Unya ang problema kay wala ning biya si Marcos dito sa group chat. So when the school investigated, madungga pa niyo ako tingog. When the school investigated and pulled the chat logs, nakita ang iyang pangalan dito. Ang nahitabo na suspended siya. So gi-ground siya sa iyang parents. His parents grounded him. Unya
nadaot gyud ang iyahang reputasyon. Now, ang iyahang masulti lamang higala is mao ni siya. Wala ko'y gibuhat nga daotan. Maura na yung masulti. I didn't even do anything. Wala ko'y gibuhat nga daotan. Now, tama ang iyang gisulti mga igsoon. Wala siya gapila-pila tong prank. Wala siya gapila kung kanang buhat yun. Pero, tungod kay nagpalibot siya sa mali nga mga panon, bisan pa wala siya gabuhat, nadamay siya. Paano nyo? Mo na no nga, tinuod ng ginasulti sa kadaghanan mga igsoon, nga, show me your friends and I'll show you your future. Ipakita sa ako ang imong mga higala o sultian ta ka or ipakita nako sa imuha kung unsa ang imuhang kaugmaon. Kay sa muto man mo sa dili mga igsoon, ikaw mahimo kang sama sa mga tao nga imuhang ginadikitan o sige nimo ginatagaag oras. The Bible is clear nga kung kinsa ang atuang sige ginadikitan, importante gyud na siya. Mao na no isip mga Kristohanon, mga katawan sa Dios nga kita mudikit kita diha sa mga pareho nato nga mga Kristohanon lang po. Amen? Because Proverbs 13:20 gives us a powerful warning and a promise. Ang warning nga iyang gihatag sa ato, he that walketh with wise men but shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So kung ikaw makiguban ka sa mga tao nga buang-buang, maguba ang imong kinabuhi. Pero ang promise pod nga gihatag aning Proverbs 13:20, kung ikaw magsigig uban, muuban ka sa mga alam nga mga tao, ikaw mahimo pod nga alam nga tao. So kung muuban ka sa mga tarong nga mga Kristohanon, ang imong kinabuhi mahigala mahimo siya nga tarong o mahimo siyang mamaayo. Pero kung ikaw muuban ka sa mga tao nga dili tarong ang kinabuhi, madugay mga igsoon ang imong kinabuhi po dili pud siya matarong, dili siya matulid, later mga higala magbunga siya og kadaot. So really the choice is nagyapon sa ato. Kamo mga young people, no? Kamo lang may gipapili sa Ginoo. No? Pero gitagaan mo sa Ginoo og idea unsay makita sa inyong kaugmaon. Well, depende na kung kang kinsa ka nagauban. Kung kang kinsa ka nagadikit or kinsa ang imuhang ginasunod nimo diha sa imuhang kinabuhi. Because a lot of young people in our days right now, nakita ninyo mga higala na yung mga uban nila nga nahimo silang successful tarong ang ilang kinabuhi, pero kadaghanan po sa mga young people karon makita ninyo nga nangalaglag og naguba gyud ang ilang kinabuhi karon may gala. So unsa ang ilang choice nga gibuhat kani adto nagbunga na siya karon. So what you are today is the fruit unsa ang imuhang gitanom mga igsoon kani adto. Well, ang nakanindot mga higala kay tanawa kung unsa man gani ang imong kinabuhi karon, whether ang imong kinabuhi karon matawag nato nga dili maayo imong kinabuhi karon because of your poor choices kaniadto, ang pasalamatan nato nga dili pa diha nagtapos ang imong kinabuhi. Amen. That doesn't mean nga diha na lang kutob ang imong kinabuhi. Kutob mga higala nga nakapay kinabuhi, well gitagaan ka sa Ginoo og chance nga pwede pa nimo usbon ang imuhang future nimo. Amen. So kung ikaw mga higala gauban ka sa mga dili tarong nga mga tao kaniadto, well kung gusto nimo bag-ohon ang imong destiny or ang imong future nimo, kinahanglan mag-change ka og kanang mga friends. Mag-change ka og mga tao nga kaubanon nimo o dikitan nimo. You know, the problem with other young people in our time mga higala, bisan kay balos sila nga kaning mga ginauban nila karon may gala mao ni naguba sa ilahang kinabuhi or mao ni siya mudaot sa ilang kaugmaon nila, still mukling gyapon sila dito sa ilaha. Dili nila bulagan, dili nila biyaan, bisag kay balos sila nga madamay sila sa ilahang kadaot mga igsoon. Nasabtan ninyo?
So importante kayo mga young people nga open-minded ka ba in regard sa ingon ani nga teaching. Ayaw siraduhi ang imuhang dalunggan, ayaw siraduhi mga higala imong kasing-kasing, kinahanglan open ang imong heart, open ang imong mind, teachable ka, and disiplinado ka, and willing ka mga higala musunod kung unsay ka nang makaayo sa imuhang kinabuhi. Amen? Because I believe walay usa nato diri mga igsoon gusto nato mga higala nga daot ang ato ang future nato. All of us here have a future. Whether adult ka na or young people ka pa or bata ka pa. Tanan nato diri naatay kaugmaon. Pero para mga igsoon, muani ta og maayong kaugmaon. Importante magpugas ta og mga maayo. Pilion nato unsay tama sa atong kinabuhi karon. Because someday we will reap what we sow today. Amen? Your future depends unsa ang imuhang mga ginabuhat karon. Unsa ang imuhang mga ginapili karon diha sa imong kinabuhi. Especially in the area of companionship. I believe nga kitang tanan gusto ta og company, dili ba? Oh, walay usa siguro halos diri nga gusto mag-inusara. And mao man gyud na mga igsoon ang disenyo pud sa Ginoo kay bisag si Adan. Katong gibuhat siya sa Ginoo, gitagaan man gani siya og partner sa Ginoo, dili ba? Kay dili gusto ang Dios may gala nga ang tao mag-inusara. Pero sa pagpili nato og company sa ato ang kinabuhi, pilion pud nato. We must choose the people nga ato ang kaubanon wisely. Dili lang mga higala nga basta-basta lang pud ta o bisag kinsa lang ang ato ang kanang dikita nato or amiguhon nato or kanang ikarelasyon nato sa ato ang kinabuhi. Because dikuan man tanom, ginatagaan man gud nato mga higala, ginatagad man gud nato ang ato ang future nato. Okay? So it's not too late pa for all of us here to have a bright future. Pero kinahanglan karon pa lang while you are still young. Kamo sa mga teenager, kamo sa mga young adults, ang mga uban nato diri, samtang batan-on pa ta, kinahanglan pilion nato unsa ang tama. Pilion nato ang kabubuton sa Dios. Pilion nato ang mga tao mga higala nga mutabang nato paduol sa Ginoo. Amen? Ayaw mo mga higala adto sa mga tao nga mubira sa imo palayo sa Ginoo. Ayaw mo nang adto sa mga tao nga mutudlo sa inyo nga manigarilyo, mag-inom, magdroga, manguyab og kanang mga tao nga naay mga dili mga tarong may gala, mo impluwensya sa inyo sa mga dili minaayo. Ang nahimong problema karon sa atong panahon daghag mga Kristohanon nga imbis ang sila ang maghatag difference sa life sa uban, sila ang naimpluwensyahan sa mga unbeliever. Na-influensyahan ba ka sa unbeliever? Higalat, look at your life daw karon. Compare it to other godly Christian. Kung pariha ba ka og lifestyle sa ilaha or pariha ba ka og standard sa kinabuhi sa ilaha. What is your standard in life? Unsa man ang imuhang standard karon sa kinabuhi? Is it the Word of God? Are you living according to the Word of God? Or are you living megala according to the ways of the world? Hello? Naminaw man tanan. Now let me share with you megala una the power of association. You know what? Influence is inevitable. But pasabot sigurado. Sure. Ang influence dili nato malikay megala. You know what? Mag-spend lang ka og bisag gamay lang nga panahon sa tao megala naa na kay makuha sa iyaha. How much more kung sige ni mo na siya ka-istorya, kung sige ni mo na siya kauban, kung sige ni mo na siya mga higala, kauban og lingkod. The more ka matakdan sa iyaha. Mo na nakita, we are told in the scripture mga higala to walk with wise men. Maglakaw ka diha sa mga maalamon nga mga tao. Because God wants us to be wise people. Gusto niya may nga samtang ani patadi sa kalibutan, kita maglakaw ta nga adunay kaalam. Dili ta maglakaw magkinabuhi diri nga murag buang-buang nga mga tao mga igsoon.
You know what? Sultian ta mo mga higala, walay galakaw diri sa uban nga nagpabilin sila nga wala gabag-o. Kung kinsa ang imuhang sige, kauban, ka istorya, ka spend og time mga higala, mabag-o ang imo mausab ang imong kinabuhi. Have you seen young people nga kaniadto maayo og batasan pero karon bastos na kayo? Tungod na mga higala sa ilahang mga barkada. Na mga ubang yung people may gala nga sa una di gid sila kasulti og mga bad words, pero karon mga gala no, dali na lang kayo sila, ana na kadali sa ilaha mabalikas. Asa nila na nakuha? Nakuha nila na sa kanang mga tao di sa gawas, kanang ilahang ginakauban nila. Higala sultihan ta mo, kang kinsa man ka na impluwensyahan, kang kinsa ka natakdan diya sa imong kinabuhi. Now, Kristohanon man ka, wala tay question na. Dili na ko i-question ang imuhang pagka-Kristohanon. That's right. Pero, sa imuhang posisyon o sa imuhang mga higala nga karakter, ning tugma ba? Ninguyon ba? Ang imong posisyon, Christian ka, o ang imuhang mga higala karakter, pareho ba? Or lahi. Kaya na mga uban may ila, Kristohanon sila by position, pero ang ilang batasan, dili pang Kristohanon. Hello? You see, the people in our circle will rub on us. Bisan Kristohanon ka, anak ka sa Ginoo, pero kung sige ka makig-uban sa mga dili, tarong nga mga tao, mga higala, kawaton nila ang imuhang spirituality. Mailisa na may higala, ug batasan nga dili maayo. You see, if you hang around people who smoke, chances are, ikaw, bisag wa ka na nigarilyo, manimaho kag sigarilyo. Pangutana ka, gapanigarilyo, baka wala. Anong bahaw makasigarilyo? Alangan, kaya ang imong sige ginakauban, mga tao nga nagapanigarilyo. Ingon na lang may gala. That's the power of influence. Amen? And then, we become like those we walk with. Kita mahisama sa mga tao nga sige nato ginakauban og lakaw. Psalm chapter 1 verse 1 warns against walking, standing, and sitting with the ungodly. Palihog na ibutang sa screen. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Tanawan ninyo ang warning diri mga higala. If you walk, if you stand, if you sit with the ungodly mga higala, later you will become like one of them. 1 Corinthians 15 verse 33 says, "Be not deceived, evil communications corrupt good manners." You know why? Kamo sa mga young people, gusto na ako nga papilon ta mo youth camp, kay bisan sa mubo lang nga panahon mga igsoon, at least ma-expose ka sa mga tarong nga mga young people. Kaya nga naman, after anang youth camp, mubalik na pud mo sa unsa man, sa inyuhang eskwelahan, kung asa mo, sa iyong trabaho, unya, na mapalibutan na pud mo mga unbelievers, mapalibutan na pud mo mga bad influence. That's why I want you to grab this opportunity. Amen? Kay basin mga higala, ma-revive ka aning youth camp. Amen? And kana akong prayer na ako because daghan sa mga young people karon diri sa atong simbahan. Bugnaw mo spiritually. Ngano man, grabe ang imuhang pag-expose sa imong kaugalingon sa mga unbelievers. In fact, ang kadaghanan nato diri mga higala, wala namang gani desire na mag-serve sa Ginoo. Your desire to be used of God, your desire to serve the Lord has gone. Asa naman na siya mga young people? Why is it? Nga naman nawala na siya. Kaya bulo mo mga ano, let me tell you mga higala, nga no, tungod kay grabe ka kadikit sa kalibutan karon.
That's the reason why. And you know what? Christian ko ka. Unya, batanon ka pa. Unya, kung naabitaw dapat gamito ng Diyos, kamugyod biha mga young people. Kaya nga naman, presko pa ang iyong kusog. Daghan pa mong mabuhat ba para sa Ginoo? And dili gusto ang Diyos ba no nga muabot na lang ang panahon nga magkaidaran mo, mawala na inyong kusog, wala na mo'y mabuhat para sa Ginoo. I hope mga young people nga nakita ninyo ba no, kung giunsa mo paggamit ni Satanas. Nga gipahimuslan ang mga young people sa tuwang kaaway. Instead, the Lord ang magamit sa inyo ha, si Satan mga igsoon, ang mao'y nagpahimulos sa inyong kinabuhi. So question ako para sa itong mga young people, who are you letting shape your thoughts, values, and decisions? Influence is inevitable. We become like those we walk with. That's the power of association. Kinsay mo mga associates. Wala na ako gi-question mga igala ang inyuhang pagsimba. Ang akong question mga igala sa imuha ba no, ingon ani, nga bisan wala tay gathering diri on Sunday mga igala, are you still close to God? Because if you're close to God mga igala paminaw, dili nimo i-allow ang imong kaugalingon nga magpa-impluwensya ka sa kalibutan. Because God and the world are, they are contrary to each other. They are opposite. Nakuha niyo? In fact, ang pulong sa Diyos nagsulti, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, imposible mga igala nga moingon ta that we love God, but at the same time, we love the world. No, dili mga igsoon. Either naa ka sa usa sa duha. Either naa ka sa side sa Diyos, or naa ka sa side sa kalibutan. So bisan pa musulti ka that you love God and yet diha ka nakigdikit, nag-uban-uban sa mga unsaved, mga tao nga na mga bisyo, sa mga backsliders or sa mga rebellious mga igala, pamina mo mga igsoon, ning side yapon ka dito sa ila, wala ka diha ning side sa Dios. And naipulong ang Diyos sa to ingunani that whoever will be the friend of the world is the enemy of God. Now, ato ang hisgutan number 2 mga igala, ang profile sa buang nga tao. The profile of the fool. Number 1, the power of association. Well, the Bible, number 2, the profile of the fool. Daghag gisulti ang Bible mahitungod sa buang nga tao. Ang buang mga igala is not someone who lacks intelligence. Or kanang tao ba no nga wala sa saktong pangisip. Naay mga tao nga atong gitawag nga buang para sa na makita nato nga maglakaw-lakaw, magsigyaw-yaw, bisag wala siya kay istorya or mukatawa lang may gala, bisag walay katawanan, bisag dili gani sa to ba no, bisag walay katawanan yan, mukatawa lag kalit, bisan dili dapat ikatawa mukatawa siya, musay makasulti no sana siya. Di ba no? Murang dili man gud normal gud sa to, walay katawanan yan, ning katawa lang kag kalit. Sa tanan diri nga kuan, seryoso ka ikaw ray kakatawa. Usay katawanan. So usay kita makasulti ta makanon na so ni problema sa pangisip siguro. Kay ang ato pagkaintindihan ng buang nga tao may wala siya sa iyang saktong pangisip. Pero ang Bible wala siya nag-define sa buang ngayon ana. You know what? Ang buang mga igala is actually in the Bible kulang siya og spiritual and moral discernment. Maunay gitawag buang sa Biblia. Kulang siya. Dili siya maka-discern og tama og mali diya sa iyang kinabuhi. Amen? Now, let's talk about ang kaning kinaiya sa buang-buang nga tao, the traits of a fool. Una sa tanan, sa Psalm chapter 14 verse 1, ang buang kuno naga-reject siya sa Dios. Gina-reject niya ang Dios. Igala paminaw mo, kamo mga estudyante,
kung ikaw ga-eskwela ka sa usa ka yun ang eskwelahan diya sa gawas, unya na kay classmate or schoolmate nga gusto makikigala sa imuha pero kana siya wala gato og Dios, ayaw gyud og uban og pakikigala sa iya ha. Ayaw gyud. Naminaw ba mo mga people? Ayaw mo pakighigalag mga tao nga wa gatuog Dios. Kay kana mga tao nga wa gatuog Dios mga higala, wa na sila kahadlok mubuhat og dautan. Most of them are immoral people. You know why? Because wala sila gatuog Dios. So wala sila gatuog Dios, wala sila gatuog judgment, wala sila gatuog accountability. Muna kung unsay gusto nila buhaton, buhaton nila. Nga naman may gala, walay Dios nga ilahang ginatuuhan. Ayaw pakig-uban na ng mga tao nga wa gatuog Dios. Nada sa inyong eskwelahan. Na sila. Na yung mga grupo nga mga atheista, mga igala. Muna nga magbantay mo mga young people, ha? Di sa inyong eskwelahan. Wa kay balo, basin na kay mga barkada di may igala nga wa gatuog Dios. Kinsa man na pastor, kanang gabuhat og dautan, wa man nagatuog Dios. Kaya kung gatupag Diyos, naman ay kahadlok mo buhat og dautan. So ikaw nga muuban nila, musabay-sabay nila, madugay, matakdan ka sa ilang mga espiritu. Bisag naa kay Diyos, mawala ang kahadlok nimo sa pagbuhat og dili maayo tungod kay naay mo dasig sa imuha sa pagbuhatan ng butanga. Wa man to gatuog Diyos. Ang giyon sa Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Mao na kani mga tawo nga wa gatuog Dios, they are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Wala sila gabuhat og maayo. Amen? Mao na siya ang profile sa buang. Ikaduha, another trait sa buang kay di siya ganahan koreksyonan. He hates correction. Proverbs chapter 1 verse 7. The Bible says in Proverbs chapter 1 verse number 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but tanawa, fools despise wisdom and instruction. You know why there are Christian young people, mga igso, nakakaton sila nga musukol, musukol sa ilang ginikanan, or malain kung dili, kung yun na sa una, murag muhilom lang man, di man mutubag-tubag kung koreksyonan, di man mo rebelde, karon mo rebelde na lagi niya akong anak. Usay man ay magin ka mo sila, that is part of growing up. No, that is not part of growing up. Naay someone nga nagdasig sa ilaha mga igsoon, naay someone nga nagtudlo sa ilaha ana. Amen. Ang gatudlo sa ilaha mga igala nga mo rebelde kay mga buang-buang na pod nga mga tao. Kay tanawan ninyo ang kinaya sa buang fools despise wisdom and instruction. Meaning, gusto ka mo impart og wisdom, di sila ganahan. Gusto nimo sila instructionan para magiyahan sila sa ilang kinabuhi, di sila ganahan. Pero nasa ilang gusto. Nasa ilang prinsipyo, nasa ilang idea, nasa ilang opinion. So di sila ganahan, di sila magpatambag, di sila magpatulo, dili sila maigala. Mga yung guidance. Bisan pa nga magbuhat sila mali, correction na nimo, masuko sila. You know why? Because they are fools. Fools hate correction. Amen? Mo na ang Kristiyano may gala mahimong buang, bisag dili unta buang pero nahimong buang tungod sa iyang associate mga igsoon or tungod sa iyang barkada mga igala, nahimong buang may gala. You know what? Bisag kinsa ang mubadlong sa iyahang mali, awayon niya o himuon niyang kaaway. Amen? Nga naman, maunay trait sa usa ka buang. He reject God, he hates correction, and he speaks rashly. He speaks rashly. Proverbs chapter 18 verse number 2. Proverbs chapter 18 in verse number 2. The Bible says, ang usa ka buang walay kalipay sa pagpanabot apan nga ang iyang kasing-kasing makaplag sa iyang kaugalingon. A fool hath no delight in understanding. Kita mo tao may gala nga sa diyang istudyahon nimo siya, correctionan siya, badlungon mo siya may
Kanang kuan ba? Pag mutubag siya sa imo biton kanang lain ang tinubagan ba? Murag atakihon ka, murag unsaon ko, murag kag patyo niya sa iya na bitaw. Mao na yung mga buang nga mga taong mga igsoon. Because a fool takes no pleasure in understanding. Di sila makasabot. Buta sila. They cannot see. They cannot see the right mga igsoon. You know what, yung mga pipila sa parehan ninyo mga young people, diri ka uban nyo sa atong simbahan nga gistoryahan ako. Ambot nila mahigala pero even though nga nana ko gipang quote nga Bible verse or bisan nana ko gigamit nga Bible and ako yung gipakita and sila mismo nakita nila ang mga pulong sa Bible mahigala, di nila makita, di nila masabtan. You know why? Because they are fool. Amen. Kanipod, another trait of a fool is they live for pleasure. They live for pleasure. Kinabuhi sila no para sa unsa lang kahilayan, kalipay. You know, maura na gusto sa mga buwang-buwang nga mga tao. Proverbs chapter 10 verse number 23. Murag para sila may mga igsoon ang kinabuhi murag dula-dula lang. Proverbs chapter 10 verse 20. O tanawa, it is a sport to a fool to do mischief. Kanang magbuhat og dautan ba no para sila murag sport lang, murag game lang. Hello. Magay na makita ninyo dyan sa social media mga hipong content ba no bisan ang ilahang ginabuhat is kanang pakaulaw ba no sa ilang kaugalingon nila. Hala basta lang mahigala managhan ang views, managhan ang subscriber, managhan ang mga likes ug mga hearts ug managhan ang mga followers nila may buhaton nila bisag unsa may gala nga kabuang. Para musikat lang sila mga igsoon. The Bible says in Proverbs chapter 10 verse number 23, it is a sport to a fool to do mischief. Kiniingon sa usa ka dula ngadto sa usa ka buang nga paghimog kadaot. Apan ang usa ka tawo sa pagpanabot may kaalam. Meaning to say pugna nimo. Yang imong kaugalingon na kay disiplina ba? Kung kay balo ka may gala kani dili ni siya tama, pugna nimo imuhang kasing-kasing nimo, dili nimo ni siya buhaton. Nasabtan ninyo na kay disiplina. Pero ang mga buang nga mga tabela basta gusto nila buhaton bisag dili tama hala buhaton nila ngano man tanan may gala para sila dula lang. Nasabtan ninyo? Wag na mga uban mga young people karon makita ninyo. Unsa may para sila dula lang, ang uyab-uyab dula lang. Kami yun, dula lang, kanang magbuhat og bata, dula-dula lang para sa ila ha. You know, ang sex, ginahimo lang nila, dula-dula karon may gala. Muna daghan kay mga teen pregnancy nga nagakahitabo karon. Pero man, para sa ila may gala, dula-dula lang ang kinabuhi. Nasabtan ninyo? Gala paminaw mo, dili dula-dula ang atong paminaw mo, ang atong kinabuhi. You know, ang Diyos nga may gala, ginaseryoso niya ang atong mga action, atong mga decision, atong mga choices na to. Dalho na to na sa paghukom. Manubag na tanan sa Ginoo. You know why? Because God has already given us a command. Mao ni ang dapat nimo buhaton. Buhatan ni siya, sundan ni siya. If we don't do it, then manubag na sa Ginoo. Higala paminaw. Ayaw ninyo dulai ang sala. Amen ba? Nga naman, maghatag nagkadaot sa imong kinabuhi. Kaya ba mo may gala, once madaot mo kibahinay, mga buta may gala nga, di na ni mo mabuhat. You know, dapat ka ni, ma-enjoy pa ni mo ni karon, mabuhat pa ni mo ni unta karon, pero may gala, tungod sa consequence mong sala, di na ni mo mabuhat. And mao na wala nakita sa mga uban nga mga Kristiyanon. Because for them mga igala, ang pagbuhat o kaning mischief, dula-dula lang. Ayaw ninyo dula-dulain ang mga, daotan. Karon ba no, mutanaw ka karon mga igala no, mga buang. You know what? Gina-influence nila ang mga Kristiyanon sa pagbuhat og dili maayo. Ginasultian, ginapakita nila mga igala sa mga Kristiyanon nga ang sala murag maayo siya. Ginamock nila ang holiness. Gina-encourage nila ang uban nga mga Kristiyanon nga mag-compromise. That's why na mga Kristiyanon karon ga-compromise na sila. Ginamock nila mga igala, ginababiay nila ang pagtuo.
Ginasultihan nila, magsimba pa man ka. Ginapressure nila ang uban nga mga Kristiyano nga magbuhat og sala. Ginasultihan nila nga, sige lang good, try lang good, kausa lang, karon lang. Ingunana ba? You know what? Proverbs 14 verse 9. No, sige yung sa Bible may gala, Proverbs chapter 14 in verse number 9. The Bible says in Proverbs chapter 14 verse number 9, fools make a mock at sin. Ang mga buang kuno maghimo sila pagbugal-bugal sa sala. So, kapandihan sa mga matarong adunay pabor. Kita niyo na? So that's the profile of the fool. Amin yung may galab, kung mugawas lang ka, unya makasugat ka og tao, unya tanawon nimo ang binuhatan sa tao, ang lifestyle sa tao, ang iyang mga lihok, the way siya magstorya, mahibawan ba nimo kung kana siya may gala, tarong o dili, maalamon o buang-buang nga tao? Amen? Don't tell me, dili ninyo na ma-discern. Ma-discern ninyo na may gala. Kung ang iyong kinabuhi gani, ma-discern ninyo ang tao. Kung ang iyong kinabuhi ba, ning uyon ba sa pulong sa Diyos? That should be your standard. Pag ang kinabuhi sa ana nga tao, wala ning uyon, sa pulong sa Diyos, dili pwede mga igsoon nga mudikit ka ana nila. Nasabtan ninyo? Ikatulo, the price of foolish companionship. The price of foolish companionship. Sa ito ang text, kung sa sa Bible, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So destruction is the end result of those who walk with foolish people. Destruction. Dili discomfort, dili difficulty, but destruction. Dili bot pasabot may galang ikaw magdikit ka sa mga tao nga mga buang-buang, maglisod ka, dili lang kana. Dili lang discomfort. Destruction gyud, kadaot gyud ang imuhang matagamtaman igsoon. Ang ma-experience nimo. Look at Rehoboam. Tungod kay naminaw siya aning mga tao nga kaparian niyag utok mga igsoon. Naminaw siya ni mga buang-buang nga mga tao dito sa gingharian ni Solomon mga higala. What happened? Na-split ang kingdom sa Israel. Amen? Na-destroy ang kingdom, ang unity naguba. Because naminaw siya o gisunod niya ang mga tambag sa mga buang-buang nga mga tao. You know what? Mga young people, paminaw mo. Foolish friends lead you away from God. Ang mga buang-buang nga mga tao, magdala sila sa inyo palayo sa Ginoo. Look at what happened to Samson. He was destroyed not by the Philistines, but by his foolish choices. Dili man nato pwede pasanginlan ang mga unbeliever mga igala kung maunsa niya itong kinabuhi. Dili man ta pwede magdula og blame game. Kung maunsa ang imong kinabuhi, dili na tungod nila, tungod na nimo kay ikaw may gapili. Gets niyo? Kapaminaw pa banguban? So whenever nanay mahitabo sa imo, because may gala kay ingunana, diha ka, nagkuhan ka, nagtuman jud ka sa imong gusto nimo, ingunana, ayaw pasanginli ang mga ubang tao. Because at the end of the day, mga igala, ang imo haragyapong kaugalingon, ang mabasol, kay ikaw man ang gapili ato nila. Nasabtan ninyo? Si Dimas, kaniadto naglakaw siya uban kay Pedro. But later, gipili niya ang kalibutan. Gibiyaan niya ang mga katawan sa Diyos o ang mga alagad sa Diyos. What happened? Wala record sa iyang pangalan dito sa Bible. Nga naman, naguba na ang iyang future niya. Because the Bible says, Demas hath loved this, ano to? For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Mo na mahitabo. Isang paminaw mo, mawala mo. If you make a wrong choice today, amen? Ay, tinuod yun niya akong gisulti sa inyo mga igala, kay naay mga kauban nato di simbahan, nangawala na sila din sa simbahan karon. Nga naman, tungod sa ilang mga choices nila. So kani ma-apply ni siya both sa ato nga mga adult o sa mga uban nga mga young people diri.
Importante kayo ang imuhang choice nimo ba? O diya sa imuhang circle of life may gala kung kinsa ang imuhang ginapasulod diya sa imuhang circle of life nimo. Amen. The price of foolish companionship is destruction. Karon ang katapusan, the path to walking with the wise. Ang dalan para maglakaw ka uban sa mga malamon nga mga tao. Paminaw mo tanaw ko ninyo diri, kung gusto ka mo successful sa kinabuhi, ayaw gyud mo og kanang uban anang mga tao nga way plano sa ilahang kinabuhi igsuon. Ay mo uban na mga tao may gala nga walay goal, wala. You know what? Ayaw mo uban ang mga tao mga igala nga naay mga bisyo nga ginabuhat karon. Ayaw mo uban nila. Ayaw mo pabihag sa ila, ayaw mo kanang kailad sa ilaha. O ayaw mo pagpadani sa ilaha. Bisag unsa ka maayo ang ilang mga pinulungan, bisag unsa kanindot ang ilang mga itsura nila may gala, ayaw pagpabihag sa ilaha. Because sometimes mga igsoon, beauty can be deceptive. Appearance can be deceptive. Mao na gamiton ni Satanas in order mga igsoon to capture the people of God. Ang yawa biya mga igalabanog, mugamit siya mga nindot nga mga butang, nindot nga mga tao, mga gwapog, mga gwapa, mga tao nga maayog mga talent. Ayaw mo mga igsoon pagpailad sa yawa. Kay daghag litag ang yawa. Amen ba? So una sa tanan, choose your companions wisely. Choose your companions wisely. Look for people who love God. Look for people who live by His Word. Mao ni standard. Igsuon paminaw mo. Kamong mga young people, pangitaan ninyo ng tao nga nahigugma sa Diyos. Pangitaan ninyo ng tao may gala nga nagkinabuhi sa pulong sa Diyos. Ayaw ng mga ayaw lang ng mga tao nga professional, ayaw lang ng mga tao nga mga bright, ayaw lang ng mga tao nga gwapo, ng mga gwapa, ayaw lang ng mga tao nga may mga talent. Ayaw kayong kuay base may gala ang outward appearance sa tao. Kaya ang Diyos mismo nagsulti siya. Wa siya gatanaw may gala. Wa siya ga-base sa appearance. Gatanaw ang Diyos sa kasing-kasing. Muna kamo sa mga young people, paminaw mo, if ever mo abot ang panahon, mangita kag kaubano nimo sa imuang kinabuhi may gala. Pilian ninyo ng tao nga Kristohanon, o kanang Kristohanon nga nahigugma sa Diyos, o kanang Kristohanon nga nagkinabuhi sa pulong sa Diyos. Ayaw ng unbeliever, ayaw po ng Kristohanon nga backslider, ayaw ng Kristohanon nga unfaithful, ayaw ng Kristohanon nga dili serving, ayaw ng Kristohanon nga worldly. Nasabtan ninyo? Gusto man kahamo mga young people, maduol ang inyong kinabuhi sa Diyos ug mapanalanginan ang inyong kinabuhi. Gusto man kata mo successful tanan sa kaugmaon. Importante ang atong ginakauban karon. So choose your companions wisely. Do you think maayo ang future ani mga uban nga young people nga pareha ninyo karon nga nakigrelasyon og kani mga unbeliever karon mga igala? Dili gyud maayo ang ilang future nila. Nakita na, you know what? Nakita na nila ang ilang future. Kung unsay pilion nimo, kung kinsay pilion nimo nga kaubanon nimo sa imong kinabuhi, kay balo na ka unsay future nimo igala. Ikaduha, be intentional about relationship. You know why? Because of this word, Proverbs chapter 27 verse 17. Be intentional. The Bible says, iron sharpeneth iron. Amen? Unsay mo pahait mga igala sa kwan, sa iron, kutsilyo, mo ba na siya? Ang kutsilyo lang gyapon. Kita mo na mga chef, mga igsoon, nga kwan, di ba magana sila kutsilyo? Unsay ibaid nila sa kutsilyo? Kutsilyo gyapon.
Subot pa sabutan ng mga higala, paminaw. Kinsa may makatabang ninyo mga higala para maduol mo diya sa Ginoo. Kana lang gyapon kaparehan ninyo nga Kristohanon. Di gyud na makatabang sa inyo mga higala mga tao nga dili Kristohanon. Ha? Di gyud na sila makatabang sa inyo nga kamo maduol mo diya sa Ginoo. Nga naman, lahi sila. Unsay makapahait sa iron? Iron lang gyapon. Amen? So, unsay gyud sa Bible? A man sharpeneth the countenance of his friend. Dili ka maka-expect may gala that your life will mahimong tarong at tubangan sa Dios kung ang imong mga higala nimo mga dili tarong nga mga tao. So be intentional about relationship. Ikatulo, walk with Jesus. Maglakaw ka diya kang Kristo. Nga naman, siya ang source, ang gamot, ang ugat sa tanan nga kaalam. Amen ba? Tanawan niyo ang Bible, Colossians chapter 2 verse 3. Hapit na tamahuman. Colossians chapter 2 verse number 3. The Bible says, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Asa nakatago ang tanang mga treasures sa kaalabog kay balo? Diha kang Kristo. Amen? Paglakaw kang Kristo. Paglakaw sa Ginoo. And then ikaapat, be a wise companion to others. Amen? Be a wise companion to others. Para ni David ba, no? After napatay niya si Goliath, mga igsoon, the Bible says that he behaved himself wisely. So katong mga kauban ni David mayala dito sa kingdom ni King Saul mayala pareha to saya mga Hudyo, but you know what, bisan na siya kauban sa mga laing mataba, he behaved himself wisely. Wise. He walked in wisdom. Ga-observe siya sa mga lihok. Pag dili tama, likay siya. Amen, nasabtan ninyo? Ga-avoid siya sa mga dautan. Kay balo ba mo unsay makita na ako karon sa uban nga mga Kristohanon? Naminaw ang uban? Bisag kay balo sila, aware sila nga dili tama, hala, musulod gyapon sila. Muapil gyapon sila. Magpadayon gyapon sila. Igala paminaw mo, ang dili tama, ang dautan, paminaw mo, ang daot, dili dapat timo na siya tilawan. Kung kay balo ka, kana poison na siya, kung kaunon, inumo ni mo na siya may gala, dili ni mo pwede, paminaw, kung kay balo ka nga kana poison, makapatay siya, dili na ni mo na pwede tilawan. Kay bisan mo tilaw ka, mamatay ka gihapon. Ayaw na lang tilawi, kay balo man ka makapatay na. Nasabtan ninyo? Kung kay balo na ka, gitagaan na ka sa Ginoo wisdom, kani makadaot sa imo, ayaw na og kanang buhata. Amen. Be wise. Diya sa inyong trabaho, be wise. Na kay mga kauban dira nga dili mga katawan sa Dios. Be wise. Diya sa inyong school, be wise. Daghan kag mga kauban dira sa inyong school nga dili mga katawan sa Dios. Dapat maalamon ka. Dapat kay baluka mo likay, kay baluka mo balibad, kay baluka mo sulti sa ilaha ug no basta kanang butang nga ilahang gi-offer sa imuha, dili na siya tama para sa imuha. My son, if sinners entice thee, consent thou not. That's what the Bible says. Ayaw konsente sa mga makasasala. Amen? Amen? Kung naay mga worldly activities diya sa gawas mga igala, ayaw og apil. Stand for what you believe. Stand for what is right. Stand for Jesus. Ayaw compromise. Be wise. Nasabtan ninyo? Hello? Ikaw lalaki, bisag na kay nagusto nga babae, pero kay balo ka. Wala na siya galakaw sa Ginoo. Dili na siya anak sa Dios. Pugi ang imong pagbati. Ayaw na siya panguyabi. Because she's not for you. Nga ikaw babae, kung dahil nakagusto sa imong lalakihan kay balo ka, dili na siya anak sa Dios. Dili na siya godly. Dili na walay kahadlok sa Dios may gala. Pugan nimo mga babae ang imong pagbati. Use your wisdom. Be a woman of principle. Ayaw padala sa imong pagbati. Kaya ang imong ginatagad bang ka ang imong future nimo.
Hello? Mga batanon diri ug mga dalaga diri, ang ako ba nung encourage sa inyo ano? Tanawa lang ninyo ng mga uban nato nga mga kaigsuonan diri nga giunhan nila ang kabubuton sa Ginoo. Ask them. Kung dili ka gusto ang imong kinabuhi may sama sa ilaha, then ayaw sunda unsa ang ginabuhat nga kapakyasan sa uban. Instead, learn from them. Nasabtan ninyo? You know, recently na ako gi-encourage nga, you know, kaning Kristohan nun. Nga, karon lang niya, you know, for many years nga, kuan, karon lang niya na-realize nga mga igala nga, nagbunga na gid pastor, ang akong kuan gid pastor. Yeah, but giinan ako siya nga, dilibot pasabot nga, diha natapos ang imong kinabuhi. Pwede pa nimo mausab ang imuhang kaugmaon. Napa man kay kaugmaon. But you must learn from your mistake. Ako sa giina nga actually katong sa una nagid siguro gi-prepare ang Ginoo para sa imuha pero to kay wa ka nakapaabot sa Dios. Mao na. Yang nagpadala man kasi ang pagbati. And karon nagkaanak mo and karon gibiyaan mo. And ang luoy ang bata. And pila pa ka years na mga igala dugay. Katong lalaki na siya lahi nga babae. And he's living in Davao City na. And ang bata nila dako na. And ang bata nagapangita sa iyang papa. Imagine, grabe kaluoy ang bata yung nanay, no? Magdako niya lang nga walay papa. All because of kaning mga wrong choice ba no nga, you know, ginabuhat sa mga young people ba karon ba kay ang ginatan-al lang magud you know ang gina-after lang magud sa mga ubang young people karon ba ang kana ba ng fun ba ang pleasure ba gusto nila tilawan ang sala, gusto nila tilawan ang sex. So karon nagbunga, nag-ipon, nag-live-in, then nag-uban for pila ka years and then later mga igsoon nagbunga. Nya di katong lalaki dili to siya para sa Kristohanon nga babae. Gibulagan, wala. Nagdako ang bata, walay papa. And I encourage her nga focus ka sa imong anak ug sa Ginoo. Ang Ginoo napay plano sa imong kinabuhi. Pwede pa ma-restore ang blessing sa Ginoo. Just don't give up. Padayon ka diha sa Ginoo. You young people, dapat mo magtanaw sa mga ingon ana, sa mga nagakahitabo karon because anihon ninyo na igsuon. Anihon ninyo na. Don't you abi ninyo dili ninyo anihon ang mga mali ninyong gibuhat karon? Anihon ninyo na. Pila ka years gikan karon. Ang kuyaw lang maigala, ang panahon anihon nimo na panalitan kung patay na imong mamang papa. Kinsa may imong tambayuyong nimo sa tambayuyong bitaw gana? Tambayayong nimo. Nga bisag karon dependent kay ka sa imong parents mo. And you're doing sin in your life. Mo na ang gingon sa Bible may gala, ang gingon sa Ginoo, be sure your sin will find you out. You cannot escape the consequence of your sin. Ano nga magbantay mo kinsa na inyong kuan? Ayaw mo pa padala. Because life is not a play. Life is not a game. Amen? You wait for God's timing. You follow the will of God. You do His ways, not your way. Kung gusto ka mga igala, nga dili maguba ang imuhang kaugmaon. Listen. He that walketh with wise men shall be wise. But a companion of fools, bisan ka na nga
buang-buang nga tao may gala, bisan ka na nga tao, bright na, decent na, professional na, talented na, gifted na, buutan na may gala, giver na, pag di na anak sa Diyos, he is still a fool. Ang pulong sa Diyos na sudi, a companion of fools shall be destroyed. Listen to the word of God. Amen? Dukwa to mga ulo, piyo na to mga mata.